My boss got me pregnant. Chapter 16, Final Legacy. Bago pa man makagalaw si Don Emilio, bumukas ang pinto. Malakas matunog. What is going on here? Ang lahat ay napalingon. Nandoon si Doña Mercedes Monteverde, ang matriarka ng pamilya, matikas, matapang, at ang tanging taong kayang patigilin si Don Emilio. Mother, this insolent girl is pregnant before marriage. She's a disgrace to the Monteverde name. Tahimik lang si Doña Mercedes habang nakatingin sa anak niya. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Don Emilio. Nagulat ang lahat. How dare you raise your hand to your own child? Matalim na sabi ni Doña Mercedes. You call her a disgrace. Look at yourself. Agad siyang lumapit kay Celestine. Dahan-dahang hinawakan ang braso ng apo. May bakas ng latay, namumula nanginginig. Oh, my poor child. Bulong ng matanda. We'll treat your wounds, darling. Come with me. Umiling si Celestine, pilit na pinipigilan ng luha. No, Lola, I'm fine. Mahina niyang sabi. Thank you for always being there for me. Ngumiti si Doña Mercedes bahagyang malungkot. You're your mother's daughter. Strong and brave, just like her. Habang magkasama silang lumabas ng study, naiwan sina Don Emilio at Bianca. Tahimik, pero halatang nagngingit-ngit sa galit. At sa bawat hakbang ni Celestine palayo, alam niyang wala na siyang babalikan sa tahanang iyon. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya siya. Papalabas na sana si Celestine ng mansion nang bigla siyang manigas nang marinig ang malamig na boses ng ama. If you walk out that door, you're no longer part of this family. Mariing sabi ni Don Emilio, halos pabulong pero puno ng banta. Napatingin siya rito, luha ang nagtanong. Even after everything, Dad? Ngunit bago pa siya makasagot, sumabat si Don Emilio. Kalmado ang boses, pero may halong panlilin lang. We'll accept you back, Hia. If you get rid of that child. Sandali siyang tumigil saka nagpatuloy. And you'll go on a blind date with the son of our business partner. That's the only way to fix this mess. Nanginginig ang kamay ni Celestine. Nanlilisik ang mga mata niya habang marahang tumawa. So that's your idea of love, Dad? A deal? Biglang bumaba mula sa hagdan ang ina ni Bianca. Nakangiti ngunit halatang plastik ang ekspresyon. Lumapit ito na parang may malasakit. Hinawakan ang kamay ni Celestine. Sweetheart, Anya? I know someone, a doctor. She can take care of it quietly, and I can introduce you to a fine young man from a good family. Napailing si Celestine sa kanapatawa. Mapait, puno ng puot. Bago pa siya makasagot, bumagsak ang baston ni Doña Mercedes sa marmol na sahig, umalingaw-ngaw sa buong silid. Enough! Sigaw ng matanda. You have no right to make decisions for her. This is my house, and the only rightful heir here is Celestine. Nanglilisik ang mata ni Doña Mercedes nang tumingin sa ina ni Bianca. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng babae. You will not touch her. You will not speak for Mariing her. sabi ng matriarka. You are nothing in this household. Tahimik ang lahat. Walang kumilos, walang nagsalita. Paglapit ni Doña Mercedes kay Celestine, lumambot ang boses nito. Go, my dear. Do what you must. Don't think of this family anymore. You owe them nothing. Tumulo ang luha ni Celestine. Mahigpit niyang niyakap ang lola niya. Thank you, Lola, for seeing me. Ngumiti ang matanda. Marahang hinaplos ang buhok ng apo. Your mother would be proud of you. At sa huling pagkakataon, lumingon si Celestine sa pamilyang minsan niyang tinawag na tahanan.
Paglabas niya sa pintuan, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa unang pagkakataon malaya siya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nagngingit-ngit sa galit si Bianca habang paikot-ikot sa loob ng kwarto niya. Puno ng inis ang mukha habang binabato ang unan sa kama. So what now, Mom? Halos pasigaw niyang tanong. Are we just going to let her take everything? After all we've done? Nakaupo sa vanity table ang ina niya, nakayuko. Mariing pinipisil ang mga daliri na parang may binabalak. Tahimik sa una hanggang sa marinig ni Bianca ang mabigat nitong buntong hininga. That old woman. Mahinang sabi nito, nanginginig sa galit. After everything I've done for this family, she still treats me like I'm nothing. Lumapit si Bianca, hindi makapaniwala sa narinig. Mom, what are you saying? Humarap sa kanya ang ina. Maputla pero matalim ang mga mata, parang nagliliyab sa loob. All these years, I stayed by your father's side, played the perfect wife, protected the Monteverde name. But for her, I'll never be enough. I'll never be your real grandmother's equal. Bahagya itong natawa. Mahina, mapait. She still worships that woman. Dagdag pa nito, halos pabulong. Celestine's mother. Always her precious daughter. Tinitigan ni Bianca ang ina, nag-aalangan. So, what do we do now? Tumayo ang babae, marahan at humarap sa salamin. Sa refleksyon lumitaw ang isang ngiti, mabagal, malamig, mapanganib. If she can't see my worth, Sabi niya sa malamig na tinig, then maybe it's time for her to rest. tahimik si Bianca ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may masamang binabalak ang ina niya. Sa unang pagkakataon, natakot siya, hindi para kay Celestine, kundi para sa matandang si Doña Mercedes. End of chapter 16.